Kumusta mga kapwa ko maghalaman? Magandang araw sa inyo. Ngayon ay araw ng linggo. Huling araw na ng January. Medyo mainit dito sa amin ngayon. Kaya magandang ma-picture natin yung ating mga tanim dito, lalong-lalo na yung ating mustasa. Ngayon malalaki na yung mustasa natin at ipapakita ko sa inyo mamaya yung pag-harvest natin. Papakita ko rin sa inyo yung itsura ng aming mustasa ngayon. Samahan niyo ako. So ayun mga kaparmer, ito yung ating mustasa na tanim. Kung makikita nyo naman, talagang malalaki na sila. Halos mapuno na yung plant box. Lalaki na rin ang kanilang mga dahon. Kumpara sa kamay ko, ang dahon nito halos isang kamay na. Kaya i-harvest na natin ito mamaya kasi mauna na tayo ng mga insekto. Kinakain na nila yung mga dahon. Kaya i-harvest na natin ito lahat para kumbaga may handa na natin, mapalitan na uli natin ng bago. O ipapakita ko lang din itong ating mga pechay bagyo na tanim natin. Medyo pangit din gawa ng nakain ng insekto yung mga dahon nila. Tapos itong ating mga repolyo, kung makikita nyo medyo yan, bumibilog na yung kanilang gitna. Medyo lumalaki na sila. Nakain nga lang din ng insekto yung iba. Yan sila. Makikita natin. Mukhang magaganda naman yung iba. Pag iiwa-iwalayin ko na lang sila para kumbaga makahinga naman sila. Tsaka siguro may factor din yung pagkakadikit-dikit ng halaman sa kanilang paglaki. Kasi nung hiniwalay ko yung itong mga pechay bagyo, biglang lumaki sila. Tapos yun, yung ating plat na ginawa nung nakaraan, yun din. Medyo malalaki na rin ang mustasa natin doon. Kaya siguro yung malalaki dyan, mga isang linggo pa, pwede na rin natin kunin. Pamimilihan na lang natin. Ito, sa loob ng ating greenhouse, malalaki na yung ating celery. Itong ginawa ko dito, since hydroponics siya, ay sinuportahan ko pa siya ng fertilizer kasi tingin ko, napansin ko lang na parang hindi siya, kumbaga, yung sustansya nung nasa tubig ay hindi sumapat dun sa ating sa pagkonsumo nila. Kaya naisipan ko nalagyan na lang ito ng fertilizer na nabibili sa mga tindahan sa mga agri-supply. At mukhang medyo maganda naman yung naging resulta kasi ang laki ng nilaki ng ating mga celery simula nung isang linggo na umalis ako. At ito sa kabila, meron din tayo dito. Kaya mga celery din yan. Malalaki na rin. Tapos ito, malalaki na rin yung ating basil sa ibabaw. Ang babangon ng mga basil natin na yan. Kaya medyo malaki na rin, kaya siguro dadahunan na lang din natin mamaya para may stock na natin sa loob ng bahay. Yan, makikita nyo, yung mint nasa dulo, mga peppermint. Ayun mga kaparmer, ito yung ating maliit na farm. Maliit na taniman dito sa tabing bakod. Ito yung ating labanos. Kukunin natin yan. Kasi isa na naman, natutuyo na rin yung dahon. Tapos naglipat ako ng mga bell pepper. Tapos ito, carrots. Tapos ito, repolyo din to. Sinubukan ko magtanim sa lupa mismo na direct. Wala siya sa plastic bottle. Tapos, ito, bumunga pa rin yung ating pipino. Marami na tayong na-harvest dito. Ayun. Yung kalabasa lang talaga, hindi natin mapatuloy. Ito, may mga bunga na naman. Kaya lang, ayaw talagang tumuloy. Nalaglag na naman yung bunga na nakaraan. So, alapitan lang natin yung ating mga yung ating repolyo. Medyo sumibol na din ng maganda. Kumbaga sumuloy na yung kanyang dahon. Kasi ito yung ating carrots. Hindi ko lang alam kung magkakalaman to. So ngayon, kukunin na rin natin itong ating labanos.
Nako, mukhang bulok na ang laman guys. Na ano na, bulok na. Kaya pala namatay ang puno. Ang liit ng bunga. Kinain na ng ano. Hindi na pwede to. Mga ka-farmer, ang update sa ating taniman. Napakainit ngayon, santing ang init. So mamaya, mga bandang hapon siguro, pag medyo lumilom-lilom na, i-harvest natin tong ating mga mustasa dito sa likod ko. Ayun. Ang dami niya. So mamaya, samahan nyo kami. Baka magpatulong na ako kay mama para mabilis nating ma-harvest itong mga mustasang ito. So mamaya, samahan nyo ako guys. Farmer, ayusin lang natin yung ating mga repolyo, paghiwa-hiwalay natin para medyo makahinga-hinga naman yung ating halaman. Mga farmer, lalagyan lang natin ng fertilizer itong ating mga repolyo kasi lumalaki na sila. Medyo trial nga lang itong gagawin natin. Hindi ko rin alam talaga kung magkakaig ito. Ipapakita ko sa inyo. So mga ka-farmer, ito yung ating fertilizer na gagamitin. Nabibilan to sa mga agri-supply. Tapos itong coco peat, ilalagay natin sa pangibabaw. Sterilize to na coco peat. Siguro lalagay natin to sa baybay paligid. Kasi ang normal talaga, dapat mga 10 cm na malayo sa puno. Kaya lang, dahil nga limitado itong container na ito, talagang mapipilitan tayo na malapit sa halaman itong ating itong mga fertilizer na to. So ilalagay natin sa baybay tabi niya. Hindi ko kasi ma-idukal kasi confined nga itong kanyang container, baka tamaan yung kanyang ugat, mamatay pa yung puno. So ang gagawin ko, lalagyan ko na lang yan ng ganyan, mga fertilizer sa baybay gilid. Tapos lalagyan ko siya ng coco peat sa katabunan ko ng coco peat. Ang coco peat kasi magaling ng moisture, kumbaga mag-retain ng moisture. Kaya kumbaga hindi agad matutuyo itong ating lupa. Hindi ma-dehydrate tong halaman natin. So pinakita ko lang itong ganito. Tatapusin ko lang itong lahat. Medyo madami din. Kaya mamaya babalikan ko na lang kayo guys kung ano. A few moments later. So yun mga ka-farmer, tapos na nating lagyan ng fertilizer tsaka ng coco peat yung ibabaw ng ating mga repolyo. Hindi natin muna siguro didiligan kasi sobrang init. Baka magka-problema yung halaman natin. So maya na lang paglilom tsaka natin sila didiligan. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito tayo ulit sa ating farm. Dapat i-harvest natin ngayon yung ating mga mustasa. Pero napag-isipan namin ni mama na bukas na lang para fresh siya pagka ibinenta. Kasi hindi din naman mabibenta ngayon, tapon na. So ngayon magdidilig na lang tayo muna ng mga tanim natin. Yung meron namang mga mustasang hindi pa pwedeng i-harvest kasi maliliit pa. Pasamahan niyo ako. Kumusta mga ka-farmer? Ito yung ating mga repolyo na nilipat natin kanina ng pwesto. Didiligan lang natin. Ito yung nilagyan natin ng fertilizer kanina. At saka ng coco peat sa ibabaw. Kasi ang coco peat, magaling itong mag-retain ng moisture ng mga dinidilig natin. Kumbaga para hindi sa ubusan ng tubig sa ilalim kasi sobrang init dito sa amin. Sinubukan lang natin magtanim ng repolyo kasi mukha naman kaya kasi malalaki na itong ating tinanim dito. Ayan. Diligan lang natin. Meron din akong kasama nagdidilig, yung aking pamangkin. Si Bria. Kaway, Bria. Mga pamangkin nagdidilig ng mustasa. So yun mga ka-farmer. Tapos na kami magdilig ng ating mga tanim yan. Sili. Tapos carrots. Tapos itong mga repolyo din na tinanim sa lupa.
At nadaligan na rin natin yung ating mga mustasa. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Sayang lang at hindi natin mapapakita itong ating mustasa na i-harvest. Sana ngayon naisipan lang namin na bukas na lang para kumbaga fresh siya pagka dineliver. So yun lang muna sa ngayon. Ito yung aking pamangkin, si Bria, tumulong sa atin pagdidilig. So salamat sa panonood mga ka-farmer. Naway pagpalain tayong lahat.